Good evening po mga kababayan ng sir. This is Jom, the Filipino channel po, ang inyong lingkod. Ayun. So today nga is for 20, April 25, 2025. At tayo ngayon ay andito, papunta din sa departure area ng NAIA Terminal 1. Dito yan sa Santo Niño or Santo Cruz. Yes, Santo Niño Parañaque. At dadalhin natin sa may Guangdong Hotel and Restaurant sa may Pasay, sa may President Diosdado Macapagal Boulevard po yan, Barangay 76 Pasay. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Alright. Ako po. Katarantado. Po, okay, ito po yung pinaka-dashcam po natin. Ano? Nagre-record ka sada at in-upload ka sa aking YouTube channel po. Okay lang po ba? Sige. Ang babakasyon lang po kayo? OFW. OFW po o doon na nakatira po? Doon ko na natira. Doon yung pamilya niyo? Malamig daw po doon, ano po? Ang init ngayon doon. Mainit din. Sobrang init lang yun din. Nasa 27. Taga saan kayo dito sa Pilipinas po? Nueva Vizcaya. Malapit lang. Ilang oras ang Malayo po yung biyahe doon kesa sa ano eh. sa aeroplano. Opo. Pag minalas-malas ka pa, pag maaksidente sa bundok, eh na ho. Ay, grabe. Tagal. Traffic talaga. Madalas naranasan ko yung biyahe dyan na umabot ng 12 hours. Oo, kaya nga no, pagka may may kaunting disgrasya, no? Lalo pag holiday. Holiday season. So uwi kayo doon? Opo, saglit lang. Hatid ko kayo? Hatid ko kayo doon, ma'am. Layo. Ayos lang. Ayos lang yun. Kahit gaano kalayo. Ilang week lang kayo dito? Kasi babalik ako ng May 11. 2 weeks. Ba't ang bilis naman? Wala. Papatapusin ko lang ang Ba't ayaw nyo papuntahan dito yung asawa nyo saka mga anak nyo? Ay, may anak na kayo? wala po. Di siya papuntahin nyo dito. Maganda manirahan dito. Ayaw mo niya po? Okay naman. Kaso Patayo na lang kayo ng business nyo dito. medyo na ang negosyo ngayon. Pabagsak na ang negosyo dito sa atin ngayon. Depende naman sa market. Pero Depende din yun. yung mga bagay-bagay kasi na alam namin inegosyo medyo mahina na ngayon. Hindi gaya dati. Bago mag-pandemic, sobrang lalakas pa ng mga online selling. Ngayon wala. Continue for 800 meters, then turn
Napakarami na po din kasi no. Continue straight at this road. So nagtatrabaho din po kayo doon. Opo. Parehas kayo. Ilang taon ka na po kayo sa, ano, sa China? 2 years pa lang. Bago lang kayo. Ako. Bago lang kayo ano doon. Ibig sabihin, bago din lang kayo nag-asawa. Mm. 5 years? 6 years? Oh, sabi niya 2 years lang kayo sa China. Dito kami sa Pilipinas nagkakilala. So ibig sabihin, dito siya dati. Dito pala siya dati. Di marunong mag-Tagalog. Papa. Ano? Ano kasi siya sa may Baclaran Turn dati. right on the ramp, then take a slight right. Bebenta lang sila sa Shopee, Lazada. Continue straight at the first traffic light. May Then mga kilala kong turn right on the ramp. nag-shop Lazada. Hindi nga lang hindi ko alam ang mga pangalan. Alam ko lang sa mukha. Kahit sinabi yung pangalan, hindi ko na matandaan. Pero wala na, nagsitigil na sila. Tumigil nga yun. Tumigil nga yung mga kilala ko yun. Nagsibalikan na silang mga magkakakilala, wala na yung sinuwian na kasi bumagsak yung sales sa Shopee tapos Lazada. Mas 2016 yata sila nag-start dito. Mga taon na yun hanggang 2019 malakas. Pagpasok ng 2020 hanggang ngayon bumagsak. So wala na. Puro kinakain na lang ng rent. Kaya umuwi na. Wala nang profit. Hindi nag-ano ng ibang business na lang. Tsaka hindi ko alam, parang mostly kasi sa mga Chinese. Parang natatakot sila ngayon dito sa China. Ayun sa Pilipinas. Bakit naman? Hindi ko alam. Yung ano siguro, yung war, wala yan. Siyempre nag-anuhan lang, naggigirian lang yan. Pero bawat panig ng bansa, walang takot din bawat isa na mag-ano ng giyera. Kasi pag naumpisahan yan, tuloy-tuloy na. Ang daming makikisaw-saw ng mga bansa-bansa dyan. Malaking ano yan. Malaking ano tawag dyan. Ika, bakit dyan tayo tinuturo? Di ba sa Makapagal? Di ba? Sa malapit yata yun na Noble Dragon. Tama ba? Kaya nga, so doon tayo sa kabila. Kasi Rojas to eh. Rojas. Dito sa kabila, mas mabilis mo dito. Ay, hindi pa kayo didiretso, diyan pa kayo mag-stay sa ano pa Tirto no? Apa. Ay, wala siya diyan. Ay, wala po yung nasa ano siya, nasa China. Nasa China na. Ilang taon na doon? 2 years na doon. Bumalik na. 2 years. Oo, no. 2023. Dapat dito na lang kayo namuha. Pero mas nauna ako umuwi doon kasi Kasi ang dami ko din nakakausap ng mga Chinese. Mostly dyan, ayaw nila talaga ng anak. Babae man o lalaki, ayaw nila. Istorbo lang daw sa buhay. Magastos daw. Sabi. Baka... Ay, oo. Na ano ko to. Lalo mga Taiwanese. Gusto nila partner lang. Ano kasi sila? Partner lang, asawa lang. Pero ayaw nila sa magkaroon ng anak, ayaw nila. Takot sila sa obligasyon. Takot nga sila sa obligasyon. Sa responsibilidad. Kasi... Sa totoo lang, pati sa asawa eh. Lalo mga ano doon, mga lalaki. Kasi ang mga Chinese na babae, ibang-iba yan sa ating mga Pilipino. Tayong mga Pilipino ay nakaugalian natin na pag mag-asawa ay nagtutulungan. Sa China kasi, ang Chinese, pag nag-asawa ng
Chinese girl. Yung pera ng Chinese sa babae, pera niya. Ayos ah. Pera ng lalaki, Pera niya pa rin. So, babae ang nagmamanage ng Parang pera. narinig ko na yun sa isang artista. Judy Ann, si Judy Ann Oo, Santos, oo. di ba? Ang pera niya, pera ko. At ang paano, ang pera ko lang. Ang Oo. pera niya, pera ko pa rin, sabi niya. Lahat ng gastos ay nagiging ano. Tapos, maluho kasi ang mga babae doon. Hindi sila practical sa... ano sila? Marami ang babae doon na ginagawang negosyo ang pagpapakasal eh. Huh? Per kasal kasi may nare-receive ang babae doon na dowry. Oo. Parang bayad. Binabayaran sila ng parents ng lalaki. Pero may divorce naman yata sa kanila, ano? Kaya ano doon, grabe yung rate ng divorce. Oo. Ay, yung brother-in-law ko nga wala pa silang isang taon, nag-divorce na agad, tapos pinagpapabayad siya ng 60,000 RMB. Yung 60,000 RMB, magkano ba yun? Times 8. Ilang ano ba yun? Ilang peso? Laki-laki na din. Laki din. Less than a year para siyang sumahod lang sa pag-aasawa. Sana all. Nasa 480,000 na din. Oo. Less than a year lang sila kinasal. Iba pa yung yung hatid niya sa bahay ng mga napundar ng lalaki. Diba dito sa Pilipinas, pag kinasal sila, Conjugal na yun. conjugal. Pero kung napundar ng lalaki, yung mga ari-arian niya nung hindi pa sila mag-asawa, parang considered, di ko alam kung paano, tama ba? Tama po. Nasa batas po yun. Tapos, Kung ang pagmamay-ari ay na-acquire nung kanilang mga kabataan, hindi yun saklaw ng conjugal. sa China ang nangyayari doon, required pa rin na bigyan niya ng part yung babae. Tapos pag hindi na provide ng lalaki yung hinihiling ng babae, mabablock, hindi makakakuha ng bank account, hindi makaka-open ng SIM card, hindi makaka-travel out of the country. Puro block. Sobrang ano nila doon. Masyado silang nakapanik sa babae. Kaya grabe ang ano doon, yung rate ng suicide sa mga lalaki. Dala Mataas. ng i-stress. So iba ko galing ng mga babae, Chinese. Pasenyorita pala, mga babae, kumbaga, Ano sila, demanding. Oo. Demanding na hindi nakalugar. Hindi nila man lang tinitignan yung ability or kakayahan ng ano nila, kung kaya ba ng mga asawa nila, ganun. Tapos pag hindi na provide ng lalaki, file ng divorce. For example, eto asawa ko may ex-wife to eh. Humiling pa babaan ng house and lot. Ang house and lot sa China, grabe, sobrang mahal. Ito asawa ko, hindi siya mayaman. Sakto lang, pwede lang, pangbayad sa bill. Oo. Hindi niya ma-provide. Buntis pa yung babae, no? So, ginawa niya, pinalaglag niya yung bata. Kasi legal ang laglag sa bata doon. Legal yung abortion. Nilaglag niya yung bata. Tapos, nag-file ng ng divorce. Kawawa ang bata, no? Nadadamay pa sa kaso. Kung 5 years na kayo, bakit hanggang ngayon wala pa kayo anak? Wala pa. Hindi ko alam. Nag-try kami magpa-check up parehas, wala eh. Hindi naman kayo nakukontrol. Hindi po. Talagang wala. Hindi pa kami binibiyayaan. Meron talagang gano'n. Talagang medyo matagal-tagal. May problema siya sa kanya, tapos sa akin din. Pero hindi ko alam kung dahil siguro sa parehas kami may problema kaya hindi nagtutugma.
kulang, mababa. So, Pero naka ano siya sa una niyang wife, di ba? Nabuntis na yung babae. Ang ano lang doon, hindi ko na kung paano. Neto lang kasi nakaraan yun eh. Nagpa-check up kami nung pagkarating namin doon. Ano ba yung PCOS mo? Yan, yan. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. At God bless. Paalam po muna pansamantala at tayo ay gagawa na ng separate video sa ating susunod na mga version. Paalam po muna pansamantala. So, medyo madalang na. Uwi na muna siguro tayo. Kung medyo madalang na, pwede nang umuwi. Pahinga muna at saka na lang tayo mag-ano ulit pag malakas na. Ayan, paalam po muna. Pansamantala po. This is John pa rin, the Filipino channel po ang inyong pagluto.